First time mo ba na magbenta ng kambing? Today's video, we will share you our 5 tips kung paano makaiwas sa mga mapaninlang na buyer ng kambing. Number 1, piliin natin ang taong madaling kausap, yung kilala na mabuting buyer, especially kung sila ay mga reseller. Next, piliin natin ang may mataas na rate sa pagbili ng kambing. So may mga buyer na mababa lang talaga yung rate nila sa pagbili. Dito sa aming area, most of the time mga resellers ang bumibili ng aming kambing. Pero mataas ang kanilang pagbili sa aming kambing, kaya naging suki na namin sila. So mas mahalaga na doon tayo sa mga buyer na hindi gaano kababa yung kanilang rate sa pagbili. Hindi maganda na laging nanghihingi ng lower price yung buyer. Pero pag sila na yung nagbenta ng kambing, halos 1/2 yung profit nila. So tayo ang malulugi ng mga goat farmers or goat owners na tayo mismo yung nag-aalaga. Tsaka kapag ibebenta natin ng mura, yung buyer or I'll say reseller is malaki yung profit nila. Kaya dapat fair price lang, fair profit. Next, huwag masyadong mabait pagdating sa open for reservation. So, kung magpapareserve ka ng kambing, dapat may down payment talaga, kahit 500 pesos or 1,000 pesos lang. Kasi may mga buyer na kung malapit na i-release yung kambing, hindi na nila itutuloy ang pagbili ng iyong kambing. Kaya dapat maging alerto din tayo as mga goat farmers, lalong-lalo na sa mga maliliit na goat farmers kagaya namin. Huwag magpapautang ng kambing, lalo na kung kahit half payment ay wala talaga. This is very important, especially kung hindi mo kilala yung buyer ng kambing. Or kahit kilala mo pa yung buyer, remember na maraming mga tao ang hindi marunong magbayad ng utang. Next, ito ay pinakamahalaga, gaffers. Huwag magtiwala agad-agad sa buyer na hindi mo kilala. Alright, gaffers, yun na ang aming 5 tips para sa inyo. And I hope na makakatulong ang 5 tips na iyon kung ikaw ay magbibenta na ng kambing, especially sa mga beginners. Thank you so much for watching and we hope to see you on our next video. Bye!